Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1291. Maya-maya dumating si Tanying. Nang makita niya sina Li Bingyan at Zhu Zaiyo, bahagyang natigilan siya. Hindi niya inaasahan na may dalawa pang tao dito ngayon. Ang mga taong maaaring tumira sa villa na ito ay pawang mga babae ni Huang Feng. Alam ito ni Tanying. Sa makatuwid, maaari din niyang hulaan ang pagkakakilanlan ni Li Bingyan at Zhu Zaiyo. Dahil dito, lalo pang naging miserable ang puso ni Tanying. Maganda ang impresyon niya kay Huang Feng, ngunit mayroon ng ibang tao si Huang Feng. At saka, parami ng parami ang mga tao sa paligid niya. Parang lalong naging imposible na makasama siya. Hindi naman sa ayaw magkusa si Tanying, pero nagkaroon lang siya ng ganoong katapangan kapag siya ay lasing. Sa normal na mga pangyayari, hindi niya ito kayang gawin. At mukhang walang intensyon si Huang Feng na magkusa. Mas masama ba ako kay Suyamo at sa iba pa? Hindi naman daw ako masama. Maging ito ay hitsura o background ng pamilya, hindi ako masama. Si Huang Feng ay dumarami ang mga tao sa paligid niya. Bakit hindi siya nagkusa para sa akin? Bagamat nakaramdam siya ng kalungkutan, sinubukan pa rin ni Tanying ang kanyang makakaya upang mapanatili ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, dahil sa discomfort sa kanyang puso, talagang nakaramdam siya ng kaunting lasing pagkatapos uminom ng red wine. Sa ganitong mga sitwasyon, mas madali para kay Suyamo at sa iba pa na makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Tignan mo, sunod-sunod mong sinaktan. Tumingin si Suyamo kay Tanying, na nakahiga na sa mesa. Ngayong gabi, si Tanying lang, na nasa depressed mood, ang uminom ng sobra. Yung iba walang naramdaman. Si Tanying, na lasing, ay nagsabi rin ng marami sa kanyang kaloob-looban. Dahil dito, naunawaan ng lahat na naruroon ang kanyang iniisip. Hindi nakakagulat na sabihin ito ni Suyamo tungkol kay Huang Feng. Malinaw, ang lahat ng ito ay sanhi ni Huang Feng. Medyo napahiya din si Huang Feng. Hindi niya inaasahan na may malalim na nararamdaman si Tanying para sa kanya. Gayunpaman, ang maliit na batang babae na ito ay hindi nakikipag-ugnayan sa labas ng mundo sa loob ng mahabang panahon. Isa pa, mahiyain siya, kaya ibinaon na niya ang bagay na ito sa kanyang puso. Kung hindi siya lasing noon, hindi malalaman ni Huang Feng. Ngayon, sa pagkakataong ito, mas inilantad niya ito ng lubusan. Hintayin natin hanggang sa makatulog siya bukas. Kakausapin ko siya muli, sabi ni Huang Feng. Sige, ikaw mismo ang makakalutas sa bagay na ito, sabi ni Suyamo. By the way, I saw a lot of news this afternoon. I-release daw bukas ang new single ni Sister Bingyan. Bakit araw-araw kong naririnig ang promotion na ito? Sa oras na ito, naalala ni Suyamo ang balitang nakita niya noong hapon. Ang kumpanya ay walang karanasan sa aspetong ito, kaya napabayan nila ang aspetong ito, sabi ni Li Bingyan. Magkakaroon ba iyon ng epekto sa mga resulta bukas? Tanong din ni Tang Mazo. Labis pa rin silang nag-aalala tungkol sa bagay na ito. Si Li Bingyan ay kapatid na nila ngayon, at ang Spacetime Entertainment ay kumpanya ni Huang Feng. Sa makatuwid, si Suyamo at ang iba pang mga babae ay labis na nag-aalala tungkol sa bagay na ito. Magkakaroon ng epekto, ngunit hindi ito magiging masyadong malaki. Sinabi ni Huang Feng, ang single ni Bingyan sa pagkakataong ito ay may mataas na kalidad. Then this timing is really coincidental. Bukas, i-release ang bagong album ni Bao Yu. The day after tomorrow, i-release na ang bagong album ni Kang Bin. Nagmamadali silang lahat, ani Xi Mengjiao. Nagkataon lang ba talaga? Kumunat ang noo ni Li Bingyan. Dati, parehong nasa set sina Li Bingyan at Zhu Zaiyo, kaya wala silang masyadong alam tungkol sa outside world. Para kay Huang Feng, nasa ibang lugar na siya sa lahat ng oras na ito, kaya wala rin siyang masyadong alam tungkol dito. Ngayon lang nila nalaman na nagkaaway pala talaga sila. Si Bao Yu ay isang profesional na babaeng mang-aawit, at siya rin ay isang A-list na babaeng mang-aawit. Ang kanyang mga album ay palaging mahusay na nabenta. Hindi may kukumpara ni Li Bingyan si Bao Yu sa larangan ng pagkanta, at hindi siya kasing sikat ni Bao Yu. This time, both of them actually released their works on the same day.
Bagaman ang isa ay isang bagong single, at ang isa ay isang album, ito ay itinuturing pa rin na isang pag-aaway. Para sa isa pa, si Kang Bin, siya ay nasa antas ng isang maliit na sariwang karne. Bagamat katamtaman ang kanyang kakayahan, marami siyang tagahanga. Anumang random na album na inilabas niya ay mabebenta ng husto at siya ay lubos na hahanapin ng kanyang mga tagahanga. Malakas din siyang kalaban. Mukhang buhay na buhay talaga ang bilog ng mga mang-aawit ngayon. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Hindi siya nakaramdam ng sobrang pressure. Naniniwala siya na ang kantang ito na napatunayan na ay tiyak na hindi isang bagay na makakalaban ng mga ordinaryong tao. Kahit na ang kabilang partido ay isang A-list na mang-aawit, kahit na ang kabilang partido ay medyo sariwang karne, tiyak na hindi ito makakalaban dito. Gayunpaman, hindi alam ng ibang tao ang sitwasyong ito, kaya hindi maiwasang mag-alala sila. Don't worry, let me tell you something. I got Bingyan's song from another place. This is a song that has already proven, so siguradong hindi magiging masama. Nang makitang nag-aalala pa rin ang mga babae, inaliw sila ni Huang Feng. Ibang lugar, hindi mo ba isinulat ang kantang ito? Tiningnan ni Li Binyan si Huang Feng na may pagkalito. Nang marinig ang mga salita ni Li Binyan, agad na nakaramdam ng kahihiyan si Huang Feng. Upang maitago ang sekreto ng storage box, sinabi niya kay Li Binyan na ang kantang ito ay siya ang sumulat, at ito ay isang regalo para sa kanya na pumunta sa kanyang kumpanya. Ngayon, ito ay malantad. Path. Nang makita ang kahihiyan ni Huang Feng, natawa silang lahat sina Suyamo, Xi Mengzhao, at Bai Xiaoro. Naiintindihan na nila ang nangyayari. Siguradong nakuha ni Huang Feng ang kanta mula sa storage box. Gayunpaman, hindi niya masabi kay Li Binyan ang sekreto ng storage box noon, kaya magagamit lamang ito ni Huang Feng bilang dahilan. Ang kanta ay isinulat ng kanyang sarili, ngunit ngayon ito ay nalantad sa kanyang sarili. Anong wala? Mayroon bang isang bagay na hindi natin alam? Nakita ni Li Binyan si Suyamo at ang iba pa na tumawa, at mas nalito. Sige, may isang bagay na hindi ko nasabi sa inyo ni Zaiyo. Sasabihin ko na sa inyo ngayon, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, sinabi niya kina Zhu Zaiyo at Li Binyan tungkol sa storage box. Ang bagay na ito ay talagang kakaiba. Kung ibang tao ang nagsabi sa kanila, siguradong iisipin nilang baliw ang kabilang partido. Gayunpaman, dahil ito ay si Huang Feng, pinaniwalaan nila ito. Bukod dito, sa pagtingin kay Suyamo at sa iba pa, halatang alam na nila ang tungkol dito. Kasabay nito, naunawaan din ni Li Binyan at ng iba pa kung bakit sinabi ni Suyamo na dahil sa espesyal na mga dahilan, sa sandaling sumali sila sa malaking pamilyang ito, hindi nila masisisi ang pag-alis. Ang lahat pala ng ito ay para panatilihing sikreto ang storage box. Binyan, hindi mo naman ako masisisi sa pagsisinungaling ko sa iyo noon di ba? Nahihiyang sabi ni Huang Feng. Why would I? Gusto mo lang ilihim ang storage box noon. Sabi ni Li Binyan. Naiintindihan niya ng husto ang mga nakaraang aksyon ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay isang ordinaryong kaibigan lamang noon. Hindi niya kayang makipagsapalaran at sabihin sa kanya ang sikreto ng storage box dahil ang storage box ay hindi na nag-iisa kay Huang Feng. Kapag nalantad ang sikreto ng storage box, magkakagulo ang mga tao sa paligid niya. Kabanata 1292. So, ang kantang gusto mong ihanda para sa akin ay nakuha rin sa ibang espasyo. Sabi ni Zhu Zaiyo na may pananabik. Dati, natatakot si Zhu Zaiyo na masira niya ang kantang inihanda ni Huang Feng dahil sa kanyang pagkanta. Gayunpaman, ngayon tila si Huang Feng ay makakakuha ng maraming magagandang kanta. Sa ganitong paraan, hindi siya magkakaroon ng matinding pressure. Ito rin ay isang magandang bagay para sa kanya. Hindi masama, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, binawi niya ang kamay at may lumabas na booklet sa kamay niya. Parehong naramdaman ni Li Binyan at Zhu Zaiyo ang mahika ni Huang Feng at mas naniwala sa kanyang mga naunang salita. Ito ang booklet na nakuha ko noon. It is a record of classic songs from another space and time. Bagamat hindi masyadong kumpleto, mahigit 100 kanta. Sapat na para magamit mo sandali, ani Huang Feng. Kinuha ni Li Binyan ang booklet at binuklat ito. Pagkatapos, kumanta siya nang hindi sinasadya. Magaling pa rin ang pagkanta ni Li Binyan.
Ang kanyang boses, kasama ang kalidad ng mismong kanta, ay agad na nagpatahimik sa lahat ng nasa eksena at nakinig sa kanyang humuhuni. Pagkaraan ng mahabang panahon, ibinalik ni Li Bingyan ang booklet kay Huang Feng at sinabing, ang mga kantang ito ay talagang mga klasikong kanta. Bawat isa sa kanila ay magdudulot ng sensasyon. Walang hangganan ang musika. Ang pangungusap na ito ay makatwiran. Bagamat magkaiba ang kultura ng dalawang espasyo at oras, ang mga klasikong kanta ay talagang kaakit-akit kahit saang lugar at oras ito. Ang mga kantang ito ay nagmula sa ibang espasyo at oras, ngunit ginawa rin nilang malasing ang lahat sa eksena. Kaya, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa magagandang kanta sa lahat. Inilagay muli ni Huang Feng ang booklet sa storage box, pagkatapos ay nakangiting sinabi, mayroon kang isang kanta na chorus ng mga bituin. Mayroon ka bang iniisip na kantahin ito ng magkasama? Tinanong ni Huang Feng si Suyamo at ang iba pa. Nagliwanag ang mga mata ng ilang kababaihan sa panukalang ito. Sinabi ni Xi Mengjiao, magagawa rin ba natin ito? Siyempre, walang problema. Sinabi ni Huang Feng, sa oras na iyon, lahat kayo ay aawit ng sama-sama. Oo naman, medyo nakakatuwang isipin iyon. Sinabi rin ni Suyamo. Maging si Bai Xiaoro, na palaging tahimik at walang interes sa mga bagay maliban sa cultivation, ay nagpakita ng bakas ng interes sa oras na ito. Pagkatapos kumain, pinaalis ni Huang Feng si Tan Ying. Sa sasakyan, muli niyang pilit na inilabas ang alak sa katawan nito. Nakainom na naman ba ako? Medyo nahihiya na sabi ni Tan Ying na natahimik. Oo, sinabi ni Huang Feng, bawasan ang pag-inom sa susunod. Ang labis na pag-inom ay masama sa iyong katawan. Alam ko, tumango si Tan Ying. Then, she asked cautiously, wala naman akong sinabi nung lasing ako diba? Hindi mo naaalala. Tumingin si Huang Feng kay Tan Ying at nagtanong. Oo, sagot ni Tan Ying. This time, mas maganda ang mood niya. Siya ay mas lasing kaysa sa huling pagkakataon, kaya hindi niya maalala ang maraming bagay. Noong lasing ka, niyakap mo ako at sinabing wala kang papakasalan maliban sa akin, nakangiting sabi ni Huang Feng. Ah, sinabi ko ba talaga? Bulalas ni Tan Ying na namumula ang mukha. Naku, siguradong pagtatawanan ako ni Sister Yamo at ang iba pa at sisisihin ako. Bakit kanila sisisihin? Sabi ni Huang Feng. Tao mo sila. Kapag sinabi ko yan sa harap nila, siguradong magagalit sila. Sinabi ni Tan Ying, naku, hindi ako dapat uminom ng sobra. Paano ko sasabihin kung ano ang nasa puso ko? Ah, sa pagkakataong ito, turn na ni Huang Feng na magulat. Joke lang yung sinabi niya kanina. Matapos malasing si Tan Ying, bagamat sinabi niya ang ilan sa kanyang panloob na pag-iisip, hindi niya sinabi na wala siyang ikakasal maliban sa kanya. Hindi niya inaasahan na sasabihin talaga ni Tan Ying na mula sa puso niya ang sinasabi nito. Kaya nga, sabi ni Tan Ying, anyway, they all know. Yes, those are my words. Hindi ko ini-expect na sasabihin ko yun sa ganoong sitwasyon. Pero, alam mo ang sitwasyon ko. Ngayon, may dalawa pang tao, at mga tao ko rin sila, sabi ni Huang Feng. Kaya pala bad mood ako ngayon. Hindi alam ni Tan Ying kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob na talakayin ito kay Huang Feng nang siya ay matinuna. Marahil ay naramdaman niyang nasabi na niya ang nasa puso niya, kaya hindi na iyon mahalaga. Maaari kang makakuha ng ibang mga babae, ngunit bakit hindi ka ma-move on sa akin? Mas masama ba ako sa kanila? Panipi. Sa pagharap sa pagtatanong ni Tan Ying, si Huang Feng ay medyo hindi nakaimik. Aniya, hindi naman sa hindi ako natitinag, pero hindi ako naglakas loob. Natatakot ako na patayin ako ni Secretary Tan. Palusot lang yan. Alam ko ang sitwasyon ng pamilya ni Sister Yamo. Hindi naman mas malala kaysa sa akin, sabi ni Tan Ying. Tinanggap mo pa nga sila, pero ayaw mo sa akin. Okay, magtatapat ako sayo. Sinabi ni Huang Feng, alam kong may nararamdaman ka para sa akin, ngunit maaaring ito ay dahil sa matagal ka nang hindi nakikipag-ugnayan sa labas ng mundo, at tinulungan kita. Kaya ganito ang nararamdaman mo. Siguro hindi ito dahil sa nararamdaman sa pagitan ng isang lalaki at isang babae, ngunit dahil sa pag-usisa at pasasalamat. Hindi, nagkakamali ka. Umiling si Tan Ying at sinabing, alam ko ang sarili kong nararamdaman. Hindi ako bata, at masasabi ko kung ano ang nasa puso ko. Hindi ito pasasalamat.
Tan Ying, bakit kailangan mong gawin ito? Sinabi ni Huang Feng, napakarami kong babae. Kahit na lumapit ka sa akin, hindi mo ako mapipilit sa sarili mo. At saka, kung nag-aalala ka sa pagkain, hindi na kailangan. Kaya kung turuan ng ibang tao kung paano magluto. Hindi, kahit gaano pa kagaling ang culinary skills nila, hindi sila marunong magluto tulad mo. Sanay na ako sa panlasa mo. I only want to eat the food that you cook. Sabi ni Tan Ying, gusto kong kainin ito habang buhay. Kahit ayaw mo sa akin, pupunta ako sa bahay mo araw-araw para kumain. Medyo natuwa si Huang Feng sa hindi makatwirang pag-uugali ni Tan Ying. Sa katunayan, hindi kumpiyansa si Huang Feng na magagawa niyang magluto ng katulad niya kung hindi niya isisiwalat ang sikreto ng Immortal Book. At saka, naisip ko na rin na may iba kang babae sa paligid mo. Matatanggap ito ni Ate Yamo at ng iba, kaya ko rin, giit ni Tan Ying. Well, we'll talk about this later. We'll talk about it pagkatapos mong pag-isipang mabuti. Natakot si Huang Feng na ginawa ni Tan Ying ang desisyong ito sa salpok. Kahit gaano tayo katagal maghintay, iisipin ko pa rin, sabi ni Tan Ying. Sa oras na ito, nakarating na ang sasakyan sa bahay ni Secretary Tan. Pagkababa ni Tan Ying sa kotse, sinabi niya kay Huang Feng, lumabas ka, may sasabihin ako sa iyo. Ano? Si Huang Feng ay medyo nalilito. Bakit hindi niya sinabi noon sa kotse, pero ngayon gusto niyang sabihin ito pagkababa ng sasakyan. Gayunpaman, bumaba pa rin si Huang Feng sa kotse. Pagkatapos, naglakad si Tan Ying sa kanya. Sa gulat niyang mga mata, niyakap siya nito at hinalikan. Ramdam ni Huang Feng ang kanyang kaba, at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Kabanata 1293, ngayon sigurado ka na sa iniisip ko, tama. Bulong ni Tan Ying, at saka, baka nasa likod ng bintana ang tiyuhin ko. Baka nakita na niya. Nang marinig ang mga salita ni Tan Ying, hindi sinasadya ni Huang Feng na tumingin sa bintana ng pamilyang Tan. Talagang, naiilawan ang bintana. Kung may tao sa likod ng bintana, hindi sigurado si Huang Feng. Kung bumaba si Tito at sinaktan ako, kailangan mo akong protektahan. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Dahil naging ganito na ang mga bagay, alam din niyang kumpirmado na ang relasyon ng dalawa. Siyempre, ito ay pansamantala lamang dahil hindi pa naaayos ni Huang Feng si Suyamo at ang iba pa. Don't worry, hindi barbarian ang tito ko. Nakangiti ring sabi ni Tan Ying. Makikita na nagbago ang ugali ni Huang Feng, na labis na ikinatuwa ni Tan Ying. Sige, bumalik ka muna. Kung hindi, baka bumaba talaga si Tito, sabi ni Huang Feng. Ingat sa daan, sabi ni Tan Ying. Si Tan Ying ay lubos na nasisiyahan na makapagtatag ng isang pangunahing relasyon kay Huang Feng. Pagkatapos panoorin si Tan Ying na umalis, sumakay si Huang Feng sa kotse at bumalik. Hindi niya inaasahan na napakaraming bagay ang mangyayari sa isang araw. Gayunpaman, tungkol kay Tan Ying, alam din ni Huang Feng na si Suyamo at ang iba pa ay walang anumang pagtutol. Sa makatuwid, hindi siya nag-aalala kay Suyamo at sa iba pa. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling pakitunguhan ang mga magulang ni Secretary Tan at Tan Ying. Kahit gaano kahirap harapin, nangyari na. Hindi pipiliin ni Huang Feng na tumakas. Anyway, marami ng mga katulad na bagay. Hindi mahalaga kung mayroon pa. Oo naman, tama ang hula ni Huang Feng. Pagkatapos niyang bumalik, sinabi niya ang bagay ni Tan Ying. Si Suyamo at ang iba ay hindi tumutol. Sa katunayan, napagtanto na nila na mangyayari ang ganoong araw. Ito ay isang oras lamang. Ang lahat ay muling naglaro ng mga alitaptap sa rooftop saglit bago bumalik sa pagtulog. Gaya ng inaasahan, ang mga babae, kasama sina Li Bingyuan at Zhu Zaiyo na kararating lang ngayon, ay mahilig sa alitaptap. Wala silang pagtutol sa gayong romantikong kapaligiran. Habang naglalaro si Huang Feng at ang iba pa, sa isang hotel sa Shanghai, may iilan ding nagiinuman at nagkukwentuhan. Ang isa sa kanila ay si Bao Yu, na binanggit ni Huang Feng at ng iba pa noong nag-uusap sila. Siya ang A-list na babaeng mang-aawit na maglalabas ng kanyang bagong album bukas. Hindi ko ini-expect na si Li Bingyuan ay magre-release ng bagong single bukas. Wala man lang balita bago ito, sabi ng ahente ni Bao Yu. Do you think she's deliberately targeting me? That's why she set the date for tomorrow. Tanong ni Bao Yu.
Ang hitsura ni Bao Yu ay hindi masyadong kapansin-pansin, ngunit ang kanyang boses ay hindi masama. Sa makatuwid, bahagyang hinamak niya ang mga mang-aawit tulad ni Lee Bingyan na may magandang hitsura. Naisip niya na mas sumikat sila dahil sa kanilang hitsura kaysa sa kanilang kakayahan. Bagamat si Lee Bingyan ay isang second-rate na mang-aawit sa larangan ng mga mang-aawit noon, ang kanyang pangkalahatang kakayahan ay kabilang sa A-list. Mas sikat siya kaysa kay Bao Yu, ngunit hindi siya masyadong pinapahalagahan ni Bao Yu. Naisip niya na gusto lang ni Lee Bingyan na gamitin ang kanyang hitsura para makakuha ng ilang tagahanga sa larangan ng mga mang-aawit. Sa pagkakataong ito, ang bagong single ni Lee Bingyan ay inilabas sa parehong araw ng sa kanya. Si Bao Yu ay hindi kinabahan o natakot man lang. Sa kanyang opinyon, si Lee Bingyan ay walang kapantay para sa kanya. Gayunpaman, kinasusuklaman niya si Lee Bingyan sa kanyang puso, kaya naisip din niya na sa pagkakataong ito siya ang pinupuntirya ni Lee Bingyan. Sa tingin ko hindi, sabi ng isang middle-level leader sa kumpanya ni Bao Yu, sa pagkakaalam ko, matagal nang na-record ang bagong single ni Lee Bingyan, pero nag-record siya ng bagong album mamaya, kaya na-delay ang release date. Mukhang may malaking plano ang Spacetime Entertainment sa pagkakataong ito. Gusto nilang gamitin ang bagong single ni Lee Bingyan para makakuha ng kaunting kasikatan, pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataong maglabas ng bagong album. Aling bagong kumpanya ang napakatapang? Nabalitaan kong nakapagtala sila ng 500,000 kopya ng sabay-sabay. Medyo ambisyoso sila, sabi ng ahente ni Bao Yu. Ignorante, ngumisi si Bao Yu. Maging siya, isang A-list singer, ay nakapagtala lamang ng 50,000 kopya ng kanyang bagong album sa pagkakataong ito. Sa kanyang tansya, aabutin siya ng 1 buwan o 2 para maibenta ang 50,000 kopyang ito. Ngunit talagang nakapagtala ang Spacetime Entertainment ng 500,000 kopya ng bagong single ni Lee Bingyan, na talagang nakakabaliw. I also think that Spacetime Entertainment is playing a little too big this time. Their boss actually vowed in front of the media that he could sell 500,000 copies, and in a short period of time. This is something that even a superstar singer can't do. Lee Bingyan's fame is not small, but she is only an A-list star, not a superstar of a singer. Moreover, she is just gets, in the field of a singer, napakalaking appeal. Sabi ng ahente ni Bao Yu. Mayroon pa siyang kaunting pag-unawa sa record market. Siyempre, hindi niya akalain na magagawa talaga ito ng Spacetime Entertainment. Siguro gusto nilang umasa dito bilang selling point para maakit ang atensyon ng mga ordinaryong tao. Hindi mo ba nakita na sa mga balita ngayong hapon at gabi, marami pa rin sa kanila ang nag-uulat ng bagong single ni Lee Bingyan at ang 500,000 yuan na sinabi ni Zing Shuai. Ito ay maaaring isa sa kanilang mga diskarte sa marketing, sabi ng pinuno. Tapos pagdating ng panahon, hindi na sila makakabenta ng napakaraming kopya, hindi ba sasampalin sa mukha? Siguro ay digest nila internally tapos i-announce sa public na sold out na sila. Basta walang hiya sila, makakalusot pa sila, anang pinuno. Ang mga tagahanga ay hindi tanga, at ang mga kritiko ng musika ay hindi mga idiot. Paanong hindi nila alam ang daye? Sabi ng ahente ni Bao Yu. Anyway, they just have to insist na sold out na sila. Bale ano pa ang sabihin ng iba, sabi ng pinuno. Talagang walang hiya sila, sabi ni Bao Yu. Alright, let's not talk about them anymore. Anyway, they are destined to become a joke in the entertainment industry. Pwede naman nilang itago sa publiko, pero paanong hindi natin malalaman yun ng mga tao sa entertainment industry? Sabi ng pinuno, sabay-sabay tayong mag-toast at hilingin na maging hit ang bagong album ni Bao Yu bukas. Cheers! Kasabay nito, sa isang opisina sa kabisera, isang katulad na talakayan ang nangyayari. Bagamat gabi na, may mga nag-o-overtime pa rin. Ang ahente at katulong ni Kang Bin ay nagkakaroon din ng huling talakayan bago ilabas ang album. Kabanata 1294. Originally, pinili ng kumpanya ni Kang Bin na maglabas ng bagong album sa oras na ito dahil akala nila si Bao Yu lang ang kalaban. Wala silang pakialam dito. Si Bao Yu ay talagang may kakayahan at malakas, ngunit si Kang Bin ay isang batang idolo na may maraming tagahanga. Kaya naman hindi nila akalain na matatalo sila.
Kung malalampasan nila si Bao Yu sa mga tuntunin ng benta, tiyak na magiging magandang bagay ito para sa reputasyon ni Kang Bin. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na si Lee Bingyan ay biglang maglalabas ng bagong single bukas. Kahit hindi album, head-on confrontation pa rin. Bukod dito, ang lakas ni Lee Bingyan ay hindi maaaring maliitin. 500,000 yuan. Sa tingin niya ba ay 500,000 yuan? Ang boss ng Spacetime Entertainment ay talagang naglakas loob na sabihin ang anumang bagay, sabi ng katulong ni Kang Bin. Isa lang siyang clown. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit sumali si Lee Bingyan sa ganoong kumpanya in the first place. She can't even do the most basic promotion work well. Now, she suddenly arrogantly announced that she will sell 500,000 records in a short time. She is really stupid, sabi ng ahente ni Kang Bin. Ang boss ng Time and Space Entertainment ay marahil ay isang mayamang second-generation heir lang. Naglalaro lang siya at walang alam. Sayang lang si Lee Bingyan. Ang may kaya at sikat na bituin na iyon ay maloloko sa pagkakataong ito. Bakit ba masyado kang nagmamalasakit? Iyan ay sariling pagpipilian ni Lee Bingyan. Kahit na ito ay isang bitag, kailangan niyang tumalon. Totoo yan. Okay, let's see kung may oversight. This time, we can't make any mistake. Hindi naman masama ang lakas ni Bao Yu. Naiintindihan, ngunit gaano man kalakas si Bao Yu, malas niyang makilala si Kang Bin. Malinaw, maging panig man ito ni Bao Yu o panig ni Kang Bin, hindi nila itinuring si Lee Bingyan bilang kanilang kalaban. Hindi nila inilagay ang Spacetime Entertainment sa kanilang mga mata. Sa kanilang mga mata, sila lang ang may isa't isa. Si Lee Bingyan ay maaari lamang maging cannon fodder sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay ang kumpi ng kanyan sa kanilang mga mata ay mas kumpiyansa kaysa sa kanila. Kinaumagahan, ito ay isang napaka-ordinaryong Sabado, ngunit para sa maraming mga tao na mahilig makinig ng musika, ito ay isang malaking araw. Isang first-tier singer, si Bao Yu, ang naglabas ng kanyang ikalimang album. Ang album na ito ay hiwalay sa kanyang nakaraang album ng higit sa isang taon. Ayon sa kumpanya ni Bao Yu, gumastos sila ng maraming dugo sa album na ito, at matagal ding isinara ni Bao Yu ang kanyang pinto para makumplito ang recording ng album na ito. Bilang isang first-tier singer, marami pa ring tagahanga si Bao Yu. Kaya naman, maraming fans ang naghihintay sa araw na ito para mabili ang pinakabagong album ng kanilang idolo sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, naghihintay din ang mga tagahanga ni Lee Bingyan na bilhin ang bagong kanta ng kanilang idolo. Gayunpaman, kumpara sa mga tagahanga ni Bao Yu, mas kaunti ang mga tagahanga ni Lee Bingyan. Naroon pa rin ang apela ni Lee Bingyan, ngunit ang kanyang apela ay higit sa TV at mga pelikula. In terms of singing, second-tier singer lang siya kaya wala masyadong fans na gustong makinig sa mga kanta niya. Maraming tagahanga ni Lee Bingyan ang nagustuhang manood ng kanyang mga pelikula at palabas sa TV, ngunit pagdating sa pagkanta, hindi nila ito nagustuhan. Sa katunayan, iminungkahi pa nila na gumugol ng mas maraming oras si Lee Bingyan sa TV at mga pelikula para makapagdala siya ng mas maraming gawa. Gayunpaman, anuman ang mangyari, may mga taong sumuporta pa rin sa kanya. Kaya lang wala masyadong tao. Si Huang Feng ay hindi pumunta sa kumpanya sa umaga. Sa halip, dinala niya sina Lee Bingyan at Zhu Zaiyo, na naglagay ng make-up, sa tindahan ng musika upang makita ang feedback ng lahat. Bagaman sila ay lubos na tiwala sa kanilang sariling mga gawa, kailangan pa rin silang masuri ng merkado. Hoy, Xiao Li, nandito ka rin para bumili ng record. Sa oras na ito, nakita ng isang binata ang isang kakilala sa tindahan ng musika. Oo, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, sabi ng isa pang binata. Kaninong record ang binibili mo? Kay Bao Yu, sabi ng binata, I've been waiting for her to release an album too. Panipi, hindi kay Bao Yu, I'm buying Lee Bingyan's. Umiling ang isa pang binata at sinabing, fan ako ni Bingyan. Si Huang Feng at ang dalawa pa ay agad na tumingin sa fan ni Lee Bingyan. Gaya ng inaasahan, binili niya ang bagong single ni Lee Bingyan mula sa shelf. Kay Lee Bingyan, hindi siya marunong kumanta, bakit mo binili ang kanyang record? Sabi ng binata, magaling siyang umarte sa mga pelikula. I quite like it,
pero hindi siya magaling kumanta. Sayang lang bumili ng record niya. Kung mahilig kang makinig, pwede mo itong pakinggan. Online. I'm buying a physical record for my collection. Hindi maganda ang pagkanta niya, pero hardcore fan niya ako. I'll support every single of her works, sabi ng fan ni Lee Bingyun. Pagkatapos nito, pumunta sa counter ang fan ni Lee Bingyun para bayaran ang record. Pagkatapos, binuksan niya ang record at hiniling sa staff na patugtugin ang bagong kanta ni Lee Bingyun. Gusto niyang pakinggan ang bagong kanta ng kanyang idolo sa lalong madaling panahon. Hindi naman tumanggi ang staff. Anyway, ang music store na ito ay nagpapatugtog ng mga kanta sa lahat ng oras. Si Lee Bingyun ay isa ring sikat na bituin, kaya hindi malaking bagay na patugtugin ang kanyang kanta. Nang magsimula ang record, tumunog ang boses ni Lee Bingyun. Biglang natigilan ang fan ni Lee Bingyun, dahil pakiramdam niya ay iba na ang boses ni Lee Bingyun kumpara noon. Parang panaginip, at nakakalasing. Gayunpaman, boses talaga iyon ni Lee Bingyun. Ito ay isang kanta. Ito ay isang kanta. Sa wakas nakahanap na si Bingyun ng kanta na talagang nababagay sa kanya. Tuwang-tuwang sabi ng fan ni Lee Bingyun. Palagi niyang nararamdaman na hindi sapat ang pagkanta ni Lee Bingyun. Hindi naman sa wala siyang kakayahan, ngunit wala siyang nakitang kanta na nababagay sa kanya. Kapag nakahanap na siya ng kanta na nababagay sa kanya, tiyak na makakamit niya ang mga hindi pangkaraniwang resulta. Sa ngayon, ang kantang tumutugtog, Heartbeat, ay isang kantang nababagay kay Lee Bingyun. Si Lee Bingyun ay lubusang nalubog dito. Pakiramdam niya ay isa siyang karakter sa isang kwento. Hindi siya kumakanta, nagkukwento siya ng sarili niyang kwento. Nagkwento siya ng isang batang babae na may crush sa isang tao ngunit hindi naglakas loob na magtapat. Kitang-kita ng kanyang mga tagapakinig ang kanyang tamis, ang kanyang kaba, at ang kanyang emosyon na patuloy na nagbabago kasabay ng kanyang boses. Anong kanta ito? Bakit ang ganda? Sa palagay ko ay hindi ko narinig ito dati, sa oras na ito, sabi ng isa pang tao sa tindahan ng musika. It's Heartbeat, ang bagong single ni Bingyun. Mabilis na ipinopromote ng fan ni Lee Bingyun ang gawa ng kanyang idolo sa kausap. Kaya ito ay gawa ni Lee Bingyun. Hoy, hindi ba't hindi ganoon kagaling ang pagkanta niya? Bakit ang ganda ng kantang ito? Hindi, kailangan kong bilhin ito, sabi ng tao. Pagkatapos, kinuha niya ang isang kopya ng single ni Lee Bingyun at naglakad papunta sa counter. Kabanata 1295, gusto ko rin ng isa. Ang binata na nakakakilala sa fan ni Lee Bingyun ay kumuha din ng kopya ng Heartbeat ni Lee Bingyun. Hindi ka ba fan ni Bao Yu? Bakit mo binili ang single ni Bingyun? Sabi ng fan ni Lee Bingyun, sinabi mo na hindi maganda ang pagkanta ni Bingyun. Panipi, ako ay isang tagahanga ng dalawang tao. Nahihiyang sinabi ng nagsalita kanina, sinabi ko na hindi maganda ang mga naunang kanta ni Lee Bingyun, pero hindi naman masama ang kantang ito. Habang pinapakinggan ko ito, mas gusto ko itong pakinggan. Hehe, tama ka maging fan ng Frozen Cloud. She's an all-rounded artist. Dati, akala ko medyo kulang ang pagkanta niya, but this time, she finally found a good song. She can finally develop in all aspects. Sabi ng fan ni Lee Bingyun. Nang makitang nagtagumpay ang kanyang idolo, mas masaya pa siya kaysa sa kanyang sarili. Ito ay isang tunay na hardcore fan, o maaaring sabihin na siya ay isang walang utak na tagahanga. Ang ganitong uri ng tao ay susuporta sa kanilang idolo kahit ano pa ang sitwasyon. Nang magbayad ang kaibigan ng fan ni Lee Bingyun para magbayad, sina Huang Feng, Lee Bingyun, at Su Zaiyu ay naglakad patungo sa isa't isa. Nagkusa si Lee Bingyun na bumati, "Hello. Hello." Ang taong iyon ay tumingin kay Lee Bingyun nang may pagkalito. Noong una, hindi niya napansin. Tapos, puno ng gulat ang mukha niya. Bumuka, ang bibig niya na parang hindi makapaniwala sa nakita. Siya, sabi ni Lee Bingyun sa kanya, "Ako si Lee Bingyun." "Hello, Bingyun. Idol mo ako." "Nako, idol kita. Fan mo ako," excited na sabi ng taong iyon. Alam ko. Salamat sa iyong suporta," nakangiting sabi ni Lee Bingyun. "Ito ang dapat kong gawin." Tuwang-tuwa pa rin ang taong iyon. Hindi niya akalain na makikita niya rito ang kanyang idolo. "Ate Bingyun, ang ganda ng kanta mo. This time, siguradong benta ang album mo." "Salamat," sabi ni Lee Bingyun,
kailangan mo ba ng autograph? Oo naman. Mabilis na inilabas ng lalaki ang bagong single na binili niya at ibinigay kay Lee Bindian. Masayang pinirmahan ito ni Lee Bindian. Hinawakan ito ng lalaki sa kanyang kamay na parang isang kayamanan, puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Salamat sa iyong suporta. Sana ay lagi mo akong suportahan sa hinaharap, sabi ni Lee Bindian. Oo, gagawin ko. Talagang gagawin ko. Seryosong sabi ng lalaki na parang nangangako. Pagkatapos nito, umalis si Huang Feng at ang dalawa pa. Hindi naman sila hinabol ng lalaki. Siya ang hardcore fan ni Lee Bindian, ngunit isa rin siyang rational fan. Alam niyang sa oras na ito, hindi niya kayang habulin ang mga ito. Hindi niya mailantad si Lee Bindian. Kung hindi, magdudulot ito ng problema kay Lee Bindian. Anong ginagawa mo? Bakit ka nakatingin sa labas? Lumapit ang kaibigan ng fan ni Lee Bindian. Tingnan mo. Ibinigay niya ang kanyang bagong album, na pinirmahan lang ni Lee Bindian. Autograph ni Lee Bindian. Paano ka nakarating dito? Ikaw ba mismo ang pumirma nito? Gulat na sabi ng kaibigan ng lalaki. Paano ko ito pipirmahan? Sabi ng lalaki, hindi mo talaga mahuhulaan kung sino ang nakita ko. Bindian. Nakita ko lang si Bindian. Dumating din siya dito. Humingi ako ng autograph sa kanya. Ito ang unang autograph ni Bindian na nakuha ko. Panipi, talaga, pumunta talaga siya dito. Medyo naiinis na sabi ng kaibigan ng lalaki, bakit hindi mo lang sinabi sa akin? I also asked her for her autograph. Fan din niya ako ngayon. It's too late. Umalis na si Bindian. You can wait for the next time. I don't want everyone to know that Bindian is here. That will bring her trouble, sabi ng lalaki. Napatingin ulit ang mga mata niya sa autograph sa kamay niya. Hanggang ngayon ay hindi pa siya tuluyang kumalma. Mukhang ang ganda ng kanta mo. Nagpunta sina Huang Feng, Lee Bindian, at Zhu Zaiyo sa ilang tindahan ng musika. Hanggat nakikinig sila sa kanta ni Lee Bindian, maganda ang feedback. Wala lang masyadong bumibili, sabi ni Lee Bindian. Bagamat maganda ang feedback, hindi gaanong bumibili ng album. Una, ito ay dahil ang kanilang nakaraang promosyon ay hindi sapat. Pangalawa, ito ay dahil ang pisikal na merkado ng album ay talagang masama ngayon. Wala masyadong tao ang bumili nito. Huwag mag-alala, kapag ang reputasyon ay tumaas, ang bilang ng mga taong bibili nito ay tiyak na tataas, sabi ni Huang Feng. Hindi ko lang alam kung paano ang benta sa panig ni Zheng Shuai, sabi ni Lee Bindian. Sa kasalukuyang merkado ng record, hanggat binibigyang pansin ng mga tao ang mga digital na album, magbabayad sila upang makinig sa mga kanta online. Siyempre, mayroon pa ring ilang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Si Zheng Shuai ang namamahala sa lugar na iyon sa oras na ito. Si Lee Bindian ay talagang walang gaanong tiwala sa mga benta ng pisikal na album. Inaasahan lang niya na ang mga nagawa ng pagbabayad upang mag-download online ay magiging mas mahusay. Hindi ito dapat masama, sabi ni Huang Feng. Sa oras na ito, tumunog ang telepono ni Huang Feng. Ito ay isang tawag mula kay Zheng Shuai. Nang nakakonekta ang telepono, ang nasa sabik na boses ni Zheng Shuai ay tumunog. Huang Feng, mainit, mainit, mainit ang single ni Bindian. Anong problema? Tanong ni Huang Feng. Lumabas na ang pinakabagong mga resulta ng online download. 2 oras na lang mula nang mag-upload, ngunit mayroon ng higit sa 20,000 downloads. Halos mas mababa ito sa bilang ng mga taong nakikinig dito. Sa madaling salita, kung gaano karaming tao ang nakikinig dito, kung gaano karaming tao ang nagda-download nito. Excited pa rin si Zheng Shuai. Masasabing isang himala ang resultang ito. Sa pangkalahatan, ang bilang ng mga taong nakikinig dito ay higit pa sa bilang ng mga taong nagda-download nito. Pagkatapos ng lahat, maraming tao na nakikinig dito ang magda-download nito. Gayunpaman, pagdating kay Lee Bindian, ang pagkakaiba sa pagitan ng bilang ng mga taong nakikinig dito at sa bilang ng mga taong nag-download nito ay hindi malaki. Ito ay isang himala. Bukod dito, ito ay dahil hindi nila ito na i-promote ng maayos noon. Kung hindi, ang bilang ay mas mataas pa. Gayunpaman, dahil ang resultang ito ay talagang kapansin-pansin, inirekomenda na ng website ang bagong kanta ni Lee Bindian sa homepage. Sa makatuwid, maaaring isipin na ang bilang na ito ay patuloy na tataas sa hinaharap. Okay, nakuha ko.
Tuwang-tuwa din si Huang Feng. Gayunpaman, naisip na niya ang sitwasyong ito noon, kaya mas kalmado siya kaysa kay Zheng Shuai. Nakipag-ugnayan ka na ba sa foreign website? Nakipag-ugnayan na ako sa kanila. Na-upload ito halos kasabay ng domestic one. Ang English na bersyon ay na-upload doon, ngunit ang mga partikular na resulta ay medyo mamaya, sabi ni Zheng Shuai. Okay, then you continue to monitor it. If there is any news, inform me in time, sabi ni Huang Feng. Nakuha ko, sabi ni Zheng Shuai. Ito ang unang trabaho ng kumpanya, kaya Huang Feng man o Zheng Shuai, binigyan nila ito ng malaking kahalagahan. Ngayon ang balita ay nagsabi na ang bagong kanta ni Li Bingyuan ay talagang matagumpay. Paanong hindi masasabik si Zheng Shuai? Maganda ang sitwasyon sa internet, sabi ni Huang Feng kay Li Bingyuan pagkatapos ibaba ang telepono. Mas maganda ito kaysa sa inaakala ko. Kabanata 1296. Matapos marinig ang mga resulta ng kanyang online download, nakahinga rin ng maluwag si Li Bingyuan. Pagkatapos ng lahat, bilang unang trabaho ng kumpanya ni Huang Feng, maging si Huang Feng, Li Bingyuan, o iba pang tao sa kumpanya, lahat sila ay may mataas na pag-asa. Kung ito ay mabaigo, ito ay magiging isang dagok sa lahat. Sa kabutihang palad, kahit na ang mga resulta ng pisikal na album ay hindi ganoon kaganda, ang mga benta sa online download ay hindi masama. Nagbigay daan ito kay Li Bingyuan na makahinga ng maluwag. Ang mga resulta sa online ay ang pinakamahusay na mga resulta na nakamit niya mula noong siya ay debut. Bukod dito, ang resultang ito ay hindi isang bagay na maaaring makamit ng lahat ng A-list at B-list na mga awit. Bukod dito, alam din ni Li Bingyuan na nakamit ang resultang ito dahil wala sa lugar ang dating promosyon ng kumpanya. Kapag ang follow-up na promosyon ay nasa lugar at ang reputasyon ay na-ferment, ang resulta na ito ay maaaring maging mas mahusay. Ngunit iba ang iba, maaari silang makamit ang magagandang resulta sa simula karamihan dahil sa nakaraang promosyon, at ang kasunod na pagtaas ay bumagal. Ito ay ganap na naiiba sa kanyang sitwasyon. Well, ngayon wala kang masyadong pressure di ba? Sabi ni Huang Feng kay Li Bingyuan. Kahit na hindi sinabi ni Li Bingyuan, alam pa rin ni Huang Feng na siya ay nasa ilalim ng matinding pressure. Ngayong lumabas na ang mga resulta, bagamat hindi ito ganap na nakakatugon sa inaasahan ng lahat, napakaganda na nito. Siyempre, hindi nito naabot ang mga inaasahan dahil sa panig ni Huang Feng. Para sa mga kasalukuyang resulta, parehong nasiyahan sina Li Bingyuan at Zheng Shuai. Wala talaga silang tiwala sa physical record. Si Huang Feng lang ang mayroon pa ring inaasahan. Well, ngayon magpahinga na tayo at mamili. Nakangiting sabi ni Li Bingyuan. Sa pagkakataong ito, bumalik sila ni Zhu Zaiyo sa dalawang dahilan. Una, ito ay upang i-promote ang kanilang bagong single. Magre-record din ng single si Zhu Zaiyo. Pangalawa, gusto nilang magpahinga ng kaunti. Sabagay, pagod na pagod sila sa set kanina. Kaya naman, naglakad-lakad silang tatlo sa mga kalye sa isang nakaka-relax na mood. Gayunpaman, habang si Huang Feng ay nakaka-relax, ang iba ay hindi kasing relaxed tulad nila. Nakatitig pa rin si Zheng Shuai sa computer, palaging binibigyang pansin ang mga real-time na resulta ni Li Bingyuan. Tuwing may karagdagang download, nasasabik siya. Matagal na niyang hindi nararanasan ang ganitong pakiramdam. Kung tutuusin, nag-effort siya sa kumpanyang ito. Ngayon na ang oras upang umani ng mga benepisyo. Ito ay mas matagumpay kaysa sa pagkuha ng pera mula sa kanyang ama noong nakaraan. Samantala, hindi lang si Zheng Shuai ang tumitingin sa mga resulta. Tinitingnan din ni Bao Yu at Kang Bin ang mga resulta. Ngunit, ang kanilang pangunahing pinagtutuunan ay sa bagong album ni Bao Yu. Bao Yu, maganda ang resulta ng iyong bagong album. Sa loob lamang ng 2 oras, mahigit 10,000 tao na ang nakabili na ng digital album, sabi ng ahente ni Bao Yu kay Bao. Higit 10,000, hindi masama, sabi ni Bao Yu. Bagamat kulang pa ito sa 20,000 na inaasahan niya, maganda pa rin ang resulta para sa isang nangungunang mang-aawit. Siyempre, naintindihan din niya na ito ay higit sa lahat dahil nagawa nila ang isang mahusay na trabaho sa pag-promote ng kanilang album sa simula. Kung tungkol sa mga benta mamaya, ito ay nakasalalay sa mga benta ng album mismo. Pero, sa pagkakataong ito, nag-aalangan na sabi ng assistant ni Bao Yu. Anong problema? Nagdududang tanong ni Bao Yu.
Gayunpaman, para sa iyong bagong album, ang evaluation sa internet ay hindi masyadong mataas. Maging ito ay ang mga netizen o ang mga kritiko ng musika, lahat sila ay nagsabi na ang iyong album ay walang mga espesyal na tampok. Kumpara sa nakaraang album, wala man lang improvement, sabi ng assistant ni Bao Yu. Nang marinig ni Bao Yu ang mga salita ng kanyang assistant, medyo galit siya. Sobrang hirap maghanap ng magagandang kanta sa panahon ngayon. It's good enough that they can maintain their standards. If they want to break through, it's really too hard. It's easy for those guys to talk. Tama na, sinabi rin ng ahente ni Bao Yu. Ngayon ay lumiliit na ang buong merkado ng musika ng Huaxia. Ang mga magagandang kanta ay mahirap hanapin. Hanggat mapanatili natin ang pamantayan ng nakaraan, ito ay sapat na para sa atin. Sapat na para sa amin na kumita ng pera. Ang iba pang mga mang-aawit ay malamang na lalong lumala at lumala. Tama ang sinabi ng ahente ni Bao Yu. Ang buong merkado ng musika ng Huaxia ngayon ay hindi maihahambing sa higit sa 10 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, marami pa ring magagaling na liriko at kompositor. Mayroong higit sa 10 klasikong kanta bawat taon. Gayunpaman, sa mga nakaraang taon, ang buong merkado ng musika ng Huaxia ay seryosong lumiit. Napakakaunting mga tao na talagang nagsumikap sa paggawa ng musika. Lahat sila ay ilang mga nakakaakit na kanta. Ang mga mang-aawit na iyon ay sumali sa mga variety show para kumita. Sa ganoong paraan, mabilis silang kumita at hindi mapapagod. Sa makatuwid, ang magandang musika ay paunti-unti, at ang mahuhusay na mga awit ay paunti-unti na rin. Sa katunayan, ang lakas ng mga kasalukuyang A-list singers ay maaaring halos hindi umabot sa antas ng B-list singers mahigit 10 taon na ang nakalilipas. Ipinakita nito kung gaano kalungkot ang buong merkado ng musika ng Huaxia. Kumusta ang resulta ni Lee Bingyan? Siguradong hindi maganda. When those music critics listen to her songs, they will know that it's already very good na nakakagawa ako ng ganyang album. Sa pamamagitan lamang ng paghahambing natin maipapakita ang ating magagandang puntos, sabi ni Bao Yu. Hindi ko pa nakikita ang resulta ni Lee Bingyan, ngunit hindi ito dapat maging maganda. Tama ka. Pagkatapos ng paghahambing, malalaman ng mga taong iyon na hindi tayo madali, sabi ng katulong ni Bao Yu. Patuloy mong binabantayan sila. Siya nga pala, tingnan ang resulta ni Lee Bingyan, sabi ni Bao Yu. Okay, hindi nagtagal, ang katulong ni Bao Yu ay tumakbo pabalik sa takot. Hindi pa rin siya makapaniwala. Anong wala? Bakit ka natataranta? Nakasimangot si Bao Yu at nagtanong. Lee Bingyan? Siya. Gulat na sabi ng assistant ni Bao Yu. Anong problema kay Lee Bingyan? Dahil ba napakasama ng resulta niya kaya hindi mo ito mahanap sa internet? Sabi ng ahente ni Bao Yu. Hindi, sinabi ng katulong ni Bao Yu, napakaganda nito. Hindi ka panipaniwala, masyadong magaling. Imposible yun. Tumayo kaagad si Bao Yu at sinabing, hindi kaya umabot sa 5,000 ang bilang ng mga download ng kanyang bagong single sa internet. Sa pangkalahatan, sa loob ng higit sa 2 oras, ang bilang ng mga pag-download ng isang B-list na mga awit sa internet ay ang numerong ito. Gayunpaman, ang bagong single ni Lee Bingyan ay hindi pa na-promote noon, at ito ay inilabas sa parehong panahon gaya ng sa kanya. Sa makatuwid, hindi inisip ni Bao Yu at ng kanyang koponan na maabot ni Lee Bingyan ang numerong ito noon pa man. Gayunpaman, sa pagtingin sa katulong ngayon, ito ay maaaring higit sa 5,000, na ikinagulat ni Bao Yu. Itong si Lee Bingyan ay may kaunting lakas. Higit sa 5,000, sabi ng katulong. Higit sa 5,000, paano ito posible? Maaari ba itong maging 10,000? Kailan nagkaroon ng ganoong resulta si Lee Bingyan? Hindi makapaniwalang sabi ng ahente ni Bao Yu. Kabanata 1297. Maging si Bao Yu o ang kanyang manager, hindi sila naniniwala na ang album ni Lee Bingyan ay maaaring malampasan ang 10,000 download. Iyon ang resulta ng isang second-rate na mga awit. Hindi dahil si Lee Bingyan ay hindi pa nakapag-release ng isang single o album dati, ngunit bihira para sa kanya na umabot ng 10,000 download sa ganoong kaikling panahon. Higit pa rito, wala siyang anumang mga promo sa oras na ito, kaya mas imposible ito. Hindi 10,000, mahigit 20,000.
At ang bilang na ito ay tumataas pa rin. Ang bilis ng pagtaas ay mas mabilis pa sa atin. Mukhang nakabawi ang katulong at natapos ang pagsasalita sa isang hininga. Ano ba? Mahigit 20,000. Imposible yun. Kung gayon, tiyak na sinusubukan ni Li Bingyang na makakuha ng mga resulta. Sigaw ni Bao Yu. Siya mismo ay hindi pa umabot sa 20,000, ngunit si Li Bingyang, na dating itinuturing na kanyan, ay talagang may mas magandang resulta kaysa sa kanya. Hindi ito matanggap ni Bao Yu. Yes, she must be cheating. Otherwise, she's only a second-rate singer. Tsaka wala naman siyang promotions before, so how could she have such results? Dagdag pa ng manager ni Li Bingyang. I think it's strange too. Nung tinignan ko yung data kanina lang, halos pare-pareho lang ang dami ng nakinig ng kanta at nagbayad para mag-download. This is too strange. Pwede bang lahat ng nakinig ng kanta ay piniling i-download ito? Sabi ng assistant ni Bao Yu. Ang tanga talaga ng Li Bingyang na iyon. Hindi nga siya marunong manloko. Paanong may makikinig sa parehong bilang ng mga taong nagbayad para i-download ang kanta? Naiinis na sabi ni Bao Yu. Pumunta ka at kunin ang computer. Pakinggan natin kung paano ang kanta ni Li Bingyang, sabi ng manager ni Bao Yu. Okay, hindi nagtagal. Dinala ng assistant ni Bao Yu ang computer. Ang pahina sa computer ay ang website kung saan in-upload ni Li Bingyang ang kanta. Sa oras na ito, nakita nila na ang bilang ng mga taong nagbayad para i-download ang bagong single ni Li Bingyang na, Heartbeat, ay umabot na sa 25,000, at dumarami pa rin ito. Bagamat tumataas din ang album ni Bao Yu, ang bilis ay halatang hindi kasing bilis ng kay Li Bingyang. Dahil dito, naging pangit ang ekspresyon ni Bao Yu. Tapos na ang pag-download, sabi ng assistant ni Bao Yu pagkaraan ng ilang sandali. Pakinggan natin. Bilang resulta, umalangaw ang boses ni Li Bingyang sa silid. Ang malambing na himig ay bumulaga sa 3 taong naruroon. Bagamat sila ay mayabang at minamaliit si Li Bingyang, mayroon silang kakayahan na makilala. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga propesyonal sa industriyang ito. Bagamat ayaw nilang aminin, sa sandaling iyon, 2 salita ang lumitaw sa kanilang isipan, class echo. Ito ay talagang isang klasikong kanta. Isa itong klasikong kanta na nag-atubili sa mga tao na ihinto ang pakikinig dito pagkatapos itong pakinggan ng isang beses. Mas klasiko pa ito kaysa sa mga nakaraang klasikong kanta. Hindi pa banggitin ng mga ordinaryong tao, maging si Bao Yu at ang dalawa pa, na halatang dumating upang makinig sa kanta na may nakakaakit na pag-iisip, ay natulala sa sandaling ito. Hanggang sa natapos ang kanta ay bumalik sa kanilang katinoan ang tatlo. Gayunpaman, umalangaw pa rin sa kanilang isipan ang boses ni Li Bingyang. Ito ay talagang isang matagal na tunog na nagtagal ng 3 araw. Ito ba talaga ang bagong kanta ni Li Bingyang? Ang mga mata ni Bao Yu ay puno ng hindi makapaniwala. Hindi lang siya makapaniwala sa narinig niya. Ang bagong kanta ni Li Bingyang ay talagang napakaganda at napaka-classic. Boses niya talaga. Bagamat labis ding nabigla ang manager ni Li Bingyang, mas seryoso ang kanyang ekspresyon dahil mas maganda ang kanta ni Li Bingyang kaysa sa inaasahan niya. Sina Li Bingyang at Bao Yu ay direktang kakompetensya na ngayon. Magkasamang naglabas ng bagong kanta sina Li Bingyang at Bao Yu, tiyak na ihahambing ng ibang tao ang dalawang kanta. Ang mas mahusay na pagganap ni Li Bingyang, mas hindi kanais-nais para sa kanila. Kailan siya naging napakabuti? Tanong ng assistant ni Bao Yu. Ang lakas ni Li Bingyang ay palaging nandoon, ngunit wala siyang nakitang magandang kanta noon. Sa pagkakataong ito, napakaganda ng kanyang pagganap. Ang kantang ito mismo ay may malaking kinalaman sa kanyang pagganap. Kung ito ay isa pang kanta, tiyak na wala siya sa kasalukuyang pagganap, sabi ng manager ni Bao Yu. Gayunpaman, ang bagong single ni Li Bingyang ay ang kantang ito. Malinaw, imposibleng baguhin ito. Sa makatuwid, kinailangan nilang harapin ang malupit na katotohanan na sila ay natalo sa isang sunod-sunod na banggaan kay Li Bingyang, at sila ay natalo sa simula. Ito ang resulta ng kanilang pangmatagalang promosyon, habang si Li Bingyang ay walang anumang promosyon. Kapag naabutan ang promosyon ni Li Bingyang, tiyak na magiging mas maganda ang mga resulta. Sa tingin mo, makakamit ba talaga ng Spacetime Entertainment ang sales volume na 500,000 para sa physical album ni Li Bingyang?
Biglang tanong ng assistant ni Bao Yu. Dati, hindi lang sila, kundi lahat ng nakarinig ng balita ay itinuring itong biro. Sa kanilang opinyon, ito ay imposible lamang. Ngayon, ang lalaking naging superstar lamang bilang singer ay nakabenta ng 5 milyong kopya sa China at 6 na milyong kopya sa ibang bansa. Gayunpaman, iyon ay maraming taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, ang record market ay hindi maihahambing sa ngayon. Bukod dito, inabot siya ng higit sa 1 dekada upang makamit ang resultang ito. Hindi ito ginawa magdamag. Sa makatuwid, talagang imposibleng magbenta ng 500,000 kopya sa maikling panahon. Gayunpaman, pagkatapos pakinggan ang bagong single ni Lee Binyan, tila nagbago ang kaisipan ng lahat. Noong nakaraan, sigurado sila na hindi ito magagawa ni Lee Binyan, ngunit ngayon, bagamat naniniwala pa rin sila na hindi ito magagawa ni Lee Binyan, hindi na sila sigurado tulad ng dati. Hindi ito dapat posible. Pagkatapos ng lahat, ang mga pisikal na album ay patay na. Ang pagbabayad upang makinig sa mga kanta online ay ang paraan upang pumunta. Ang kanyang mahusay na pagganap online ay hindi nangangahulugan na ang kanyang mga benta sa pisikal na album ay magiging maganda. Ito ay dalawang ganap na magkaibang mga bagay, sabi ng ahente ni Bao Yu. Well, there's no need to talk about her. Isipin natin kung paano tataas ang promosyon. Hindi pwedeng ganito. Medyo inis na sabi ni Bao Yu. Noong una, naisip niya na kapag lumabas ang bagong single ni Lee Binyan, iisipin ng mga kritiko ng musika na maganda ang album niya at mas malala ang album ni Lee Binyan. Gayunpaman, ngayong mataas na ang kalidad ng kanta ni Lee Binyan, lubos niyang naiisip kung ano ang sasabihin ng mga kritiko sa musika. Ang susi ay sabay silang nilabasan kaya no choice ang mga iyon kundi magkumpara. Sa makatuwid, maaari lamang silang mag-isip ng mga paraan upang mapataas ang publisidad at mag-isip ng iba pang mga paraan upang madagdagan ang benta ng kanilang mga produkto. Oo, hanggat mahusay tayo sa promosyon, naniniwala ako na hindi magiging masama ang ating mga resulta, sabi ng ahente ni Bao Yu. Sabi ng manager ni Bao Yu. Gayunpaman, nang sabihin niya ito, wala siyang gaanong tiwala sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ang huling benta ng isang album ay nakasalalay pa rin sa kalidad. Bagamat maaaring makaapekto ang publisidad sa isang bahagi nito, tiyak na hindi ito ang mapagpasyang kadahilanan. Kabanata 1298. Habang si Bao Yu ay nalilito at nadidismaya, si Kang Bin at ang kanyang koponan ay nasa masamang kalagayan din. Natuklasan din nila na si Lee Binyan, na dati nilang itinuring na cannon fodder, ay talagang gumanap ng mas mahusay kaysa sa inaasahan para sa kanyang bagong single. Kung benta lang sa umpisa, ayos lang. Ngunit ngayon, dumami ang mga talakayan tungkol sa kantang ito online. Lahat sila ay kusang ipinost ng mga netizens at music critics. Bukod dito, karamihan sa mga komentong ito ay positibo. Medyo marami pa nga ang sumigaw na ito ay isang obra maestra na mahirap makuha sa loob ng 10 taon. Tulad ng para sa mga negatibong komento, sila ay napakakaunti at halos wala kahit saan. Hindi pa naganap ang gayong engranding okasyon. Kahit noong naglabas ng bagong kanta ang dating God of Songs, walang ganoong sitwasyon. Marami ring negatibong komento. Gayunpaman, pagdating kay Lee Binyan, tila iba ang lahat. Lahat ng mga komento ay positibo. Ang bilang ng mga taong nakinig dito online at nagbayad para i-download ito ay halos pareho. Ang ganitong uri ng kahindik-hindik na bagay ay talagang nangyari. Ano ang dapat nating gawin? Sabi ni Kang Bin na may pangit na ekspresyon. Originally, si Bao Yu lang ang kalaban niya. Bukod dito, naramdaman din niya na napakataas ng posibilidad na matalo niya si Bao Yu. Sa oras na iyon, tatapakan niya si Bao Yu at babangon. Iyon ay magiging isang napakagandang bagay. Ang mga resulta ng bagong album ni Bao Yu ay talagang karaniwan, na lubos na nagpapataas ng kumpiyansa ni Kang Bin. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay naintindihan niya talaga ang sitwasyon ni Bao Yu, ngunit hindi niya nakuha ang single ni Lee Binyan. Ang mga resulta ni Lee Binyan ay sadyang hindi makatwiran. Ang ganitong mga resulta, kahit na higit sa 10 taon na ang nakalilipas, noong ang record ng merkado ay nasa tuktok pa rin, ay hindi masama. Lalo na nang hindi sinasadya ni Lee Binyan na i-promote ito, mas bihira pa ito. Ipagpaliban ang paglabas ng bagong album.
Desididong sabi ng ahente ni Kang Bin. Nakinig na rin siya sa bagong single ni Lee Binyan. Ang kalidad ay talagang napakataas. Maging siya ay hindi rin maiwasang i-download ito, lalo pa ang mga ordinaryong tao. Higit sa lahat, ngayong dumami na ang mga talakayan tungkol sa bagong single ni Lee Binyan sa internet, tiyak na tataas ang benta ng bagong single ni Lee Binyan ng mas mabilis. Sa oras na ito, ang sinumang naglabas ng bagong album ay tiyak na may kukumpara kay Lee Binyan. Kung maganda ang kalidad, ayos lang. Kung ito ay masama, pagkatapos ito ay tapos na. Si Bao Yu ay isang buhay na halimbawa. Sa totoo lang, maganda pa rin ang kalidad ng bagong album ni Bao Yu. Bagamat walang pambihirang tagumpay, napanatili pa rin ito ang dating kalidad. Kahit na mayroong ilang mga negatibong komento sa internet, sa pangkalahatan, ito ay mabuti pa rin. Gayunpaman, pagkatapos na ilabas ang bagong single ni Lee Binyan, ang bagong album ni Bao Yu ay inihambing dito. Sa paghahambing na ito, nagkaroon ng problema ang bagong album ni Bao Yu. Originally, ito ay itinuturing na okay, ngunit sa isang iglap, ito ay pinuna na wala. Ang mga negatibong komento sa internet ay biglang tumaas ng higit sa 10 beses. Biglang bumagal ang paglago ng benta ng bagong album. Maaaring ganap na isipin ng isang tao kung anong uri ng mood si Bao Yu ngayon. Ipagpaliban, kumunot ang noo ni Kang Bin. Hindi ba ibig sabihin nito ay natatakot tayo kay Lee Binyan? Hinggil dito, halatang medyo hindi nasisiyahan si Kang Bin. Kahit na ano, nasa level pa rin siya ng kaunting sariwang karne. Kung ikukumpara kay Lee Binyan, hindi siya mas malala. Ngayon, dahil sa parehong petsa ni Lee Binyan, ang petsa ng paglabas ng kanyang bagong album ay ipinagpaliban. Hindi ba't nangangahulugan iyon na hindi siya kasing galing ni Lee Binyan? Natatakot ba siya kay Lee Binyan? Kung ito ay kumalat, ito ay magiging isang dagok din sa kanyang reputasyon. Makakahanap tayo ng dahilan. Sinabi ng ahente ni Kang Bin, sa kasong ito ay mas mahusay kaysa sa direktang makipagkompetensya kay Lee Binyan. Kumpiyansa ka sa iyong album. Sigurado ka bang matatalo mo si Lee Binyan? Ito, gustong sabihin ni Kang Bin na tiyak na matatalo niya si Lee Binyan, ngunit sa katunayan, alam niya sa kanyang puso na imposible iyon. Siya mismo ay nasa antas ng isang maliit na sariwang karne. Ang kanyang husay sa pagkanta at pag-arte ay napakakaraniwan, ngunit marami siyang tagahanga. Kung talagang nakipag-away siya kay Lee Binyan, malamang na matatalo siya. Marami din akong fans. Sa wakas ay nahirapan si Kang Bin na sabihin. Ngunit si Lee Binyan ay mayroon ding maraming tagahanga. Sa kasong ito, ang kalidad ng album ay napakahalaga. Sabi ng ahente ni Kang Bin, kaya, ang pinakamagandang bagay para sa amin ngayon ay humanap ng dahilan para ipagpaliban ang petsa ng paglabas ng bagong album. Okay, sa huli, maaari lamang tanggapin ni Kang Bin ang pamamaraang ito nang walang magawa. Pagkatapos ng lahat, kumpara sa isang pagkabigo sa isang head-on confrontation, malinaw naman na mas madaling maghanap ng dahilan. Kasabay nito, ang katanyagan ng bagong single ni Lee Binyan na, Heartbeat, ay tumaas pa lamang. Sa pagkakataong ito, hindi na muling nagkamali ang Spacetime Entertainment. Maagang sumunod ang publisidad. Bilang karagdagan, ang kalidad ng kantang ito ay talagang napakahusay. Kusang inirekomenda ito ng mga fans at ordinaryong netizens sa kanilang mga kaibigan sa kanilang paligid. Kaya naman, patuloy na tumaas ang benta ng bagong single ni Lee Binyan sa internet. Such a good single, sayang lang online ang pakikinig. Hindi gusto. Kung bumili ng physical record. May nagsabi, yes, buy a physical record and listen to it online. I always feel na it's not satisfying. At saka, hindi may kukumpara ang sound quality sa physical record. May nag-echo, pupunta rin ako. Hindi sa lahat ng oras available ang ganyang magandang single. Dapat bumili ako ng physical record para sa collection ko. Yes, collection. I'm a fan of Binyan. This time, no matter what, I'm going to buy her physical record. Forget about the previous songs, this song is really good. If I don't collect it, I'll be letting myself down. Parami ng parami ang nagsimulang sumugod sa tindahan ng musika para bumili ng mga pisikal na kopya ng Heartbeat ni Lee Binyan. Gaya nga ng sinabi nila noon,
Ang napakagandang single ay hindi isang bagay na maaaring ma-encounter anumang oras. Kung hindi sila bumili ng isa para sa kanilang koleksyon, sila ay nagpapabiye sa kanilang sarili. Bukod dito, kahit na ito ay maginhawa upang makinig sa mga kanta online, sa mga tuntunin ng kalidad ng tunog, walang paraan upang ihambing ito sa isang pisikal na record. Ang mga talagang nagustuhan ng kanta ni Lee Binghyan ay tiyak na gustong marinig ang pinakamahusay, kalidad at dami ng mga kanta. Dahil dito, biglang naging masigla ang karaniwang tahimik na tindahan ng musika. Nagulat ito sa marami sa mga may-ari ng tindahan na hindi alam kung ano ang nangyayari. Nang mapagtanto nilang lahat ng mga customer na ito ay nariyan para bumili ng bagong single ni Lee Binghyan, mas nabigla sila. Ang ganitong uri ng sitwasyon kung saan dumagsa ang mga tao sa isang tindahan ng musika upang bumili ng record ng isang tao ay hindi nangyari sa loob ng maraming taon. Sinong mag-aakala, mangyayari ulit ito ngayon? Matapos mapagtanto kung ano ang nangyayari, ang mga may-ari ng mga tindahan ng musika ay nagmamadaling tumawag sa Spacetime Entertainment. Gusto nilang makakuha ng mas maraming stock. Dahil minamaliit nila ang sitwasyon, wala silang masyadong stock sa kanilang mga tindahan. Kung titingnan ang sitwasyon ngayon, kitang-kita na wala silang sapat na stock. Kabanata 1299. Bang! Ang pinto ng opisina ni Zeng Shuai ay biglang itinulak ng marahas mula sa labas. Pagkatapos, isang empleyado ang tumakbo sa takot. Anong wala? Bakit ka ba natatarante? Sinabi ni Zeng Shuai na may kaunting kawalang kasiyahan. Sa panahong ito, nakatitig siya sa mga bayad na pag-download ng nag-iisang Heartbeat ni Lee Binghyan sa internet. Wala siya sa mood na pakialaman ng ibang bagay. Ngayong may inistorbo siya, masama ang loob niya. Director Zing, out of stock na po sila. Out of stock na po sila lahat. Hingal na hingal ang lalaki at sinabi kay Zeng Shuai. Anong ibig mong sabihin out of stock? Ano ang ibig mong sabihin? Ipaliwanag mo sa akin ng malinaw, tanong ni Zeng Shuai. Yung mga music store na yan. Halos sabay-sabay na tumawag ang mga may-ari ng mga tindahan na yan at hiniling sa amin na mamigay pa kami ng stock sa kanila. Out of stock na sila, paliwanag ng empleyado. Ano? Napatayo si Zeng Shuai sa gulat. Nakahanda pa rin siya sa pag-iisip para sa magagandang resulta sa online. Bukod dito, ang sitwasyon ay mas mahusay kaysa sa naisip niya. Gayunpaman, wala siyang gaanong pag-asa para sa mga pisikal na record mula sa simula. Buti sana kung hindi siya nawalan ng pera. Sa mga pisikal na tala, hindi niya naisip na kumita ng pera. Pagkatapos ng lahat, sa loob ng higit sa 10 taon, ang merkado para sa mga pisikal na record ay namatay. Ito ay isang bagay na alam ng lahat. Maginhawang makinig ng mga kanta online. Bukod dito, ito ay napaka-maginhawa upang dalhin ang mga ito. Bilang karagdagan, ito ay mas mura kaysa sa mga pisikal na talaan. Sa makatuwid, kakaunti ang mga tao na nagbebenta ng mga pisikal na talaan. Ngayon, sa makatuwid, kahit na si Huang Feng ay lubos na nagtitiwala noon, si Zeng Shuai ay walang gaanong pag-asa. Nag-iisip na siya kung paano haharapin ang mga physical records. Buti na lang at nasa paligid ang mga reporter. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na habang ang bagong single ni Lee Binghyan ay mahusay na nagbebenta online, ang mga benta ng mga pisikal na talaan ay nagsimula ring tumaas. Dahil sa kamakailang epekto sa merkado, ang mga music store na iyon ay hindi kumuha ng masyadong maraming produkto mula sa Spacetime Entertainment sa pagkakataong ito. Gayunpaman, kahit na hindi gaanong, tinansya ni Zeng Shuai na aabutin ng higit sa 1 linggo o mas matagal pa bago mabenta. Gayunpaman, sa wala pang kalahating araw, tumawag talaga ang mga may-ari ng mga music store na iyon para sabihin na wala na ang mga ito. Paanong hindi magugulat si Zeng Shuai? Totoo ba ang sinabi mo? Hindi siguradong tanong ni Zeng Shuai. Totoo ang lahat. Ang telepono doon ay sasabog na sa mga tawag. Lahat sila ay humihingi ng mas maraming kalakal. Mas mabilis ang mas mahusay, mas marami ang mas mahusay, sabi ng empleyado. Ang mga may-ari ng mga tindahan ng musika ay hindi tanga. Ilang taon na silang hindi nakatagpo ng ganoong kagandang okasyon. Kung hindi nila sinamantala ang pagkakataong ito para kumita ng mas maraming pera, hindi nila alam kung gaano katagal silang maghihintay na maulit ang ganitong sitwasyon. Sa makatuwid, sa oras na ito, magrereklamo lamang sila na walang sapat na mga record,
hindi na magrereklamo sila tungkol sa pagkakaroon ng masyadong marami. Sige, sabihin mo sa kanila na malapit nang may deliver ang mga bilihin. Makukuha nila hanggat gusto nila. Agad na sabi ni Zheng Shuai. Sa pagkakataong ito, dahil sa pagpupumilit ni Huang Feng, nagsunog sila ng 500,000 kopya ng sabay-sabay. Noong una, inakala nila na ang mga talaang ito ay maaamag sa bodega at hindi may benta. Gayunpaman, ngayon ay tila napaka-prescient pa rin ni Huang Feng. Ang mga talaang ito ay hindi dapat magkaroon ng amag. Sige, pupunta na ako. Nang matapos magsalita ang empleyado ay umalis na siya. Nakarinig si Zheng Shuai ng mga alon ng tagay mula sa labas ng pinto. Pagkatapos ng lahat, ang single ni Li Bingyuan ang unang trabaho ng kumpanya. Hanggat sila ay mga empleyado ng kumpanya, sila ay labis na nag-aalala. Lamang kapag ang kumpanya ay umunlad ng maayos, ang kanilang paggamot ay magiging mabuti. Kung ang kumpanya ay hindi umunlad ng maayos at ang kumpanya ay nagsara, pagkatapos ay kailangan nilang maghanap ng bagong trabaho. Ngayon, hindi inaasahang maganda ang pagganap ni Li Bingyuan. Maging ito ay online o offline, ito ay lampas sa imahinasyon ng lahat. Kaya naman, makikita kung gaano sila kasaya. Ang mukha ni Zheng Shuai ay hindi rin mapigil na saya. Sa kanyang puso, iniisip din niya na tama talaga ang desisyon niyang magtrabaho kay Huang Feng. Si Huang Feng ay talagang maraming paraan. Bukod dito, siya ay medyo prescient. Kung siya iyon, siguradong hindi siya maglalakas loob na magsunog ng napakaraming record. Ngayon, mababaliw sila. Gayunpaman, iniisip ang kasabikan ng mga may-ari ng tindahan ng musika at ang sinabi ni Huang Feng noon, ang 500,000 ay isang konserbatibong numero lamang at higit pa, si Zheng Shuai ay hindi makaupo. Mabilis niyang kinuha ang phone niya at nag-dial ng number. Hello, Factory Manager Wang. Ako si Zheng Shuai. Oo, mangyaring ipagpatuloy ang pag-print ng aking nakaraang tala. Ang mas maaga ay mas mabuti. Ilang kopya, bigyan mo ako ng isa pang 300,000. Kung hindi sapat, tatawagan kita anumang oras. Panipi, pagkatapos ibaba ang telepono, medyo nasasabik pa rin si Zheng Shuai. Mabilis niyang sinabi kay Huang Feng ang magandang balita. Sino ang nakakaalam, si Huang Feng ay tumugon lamang ng isang mahinang. Hindi siya masyadong excited. Naramdaman ni Zheng Shuai na malamang naisip ni Huang Feng na magkakaroon ng ganoong eksena. Kaya naman nagsunog siya ng napakaraming records noon. Ngayon, napakawalang pakialam niya. Sa katunayan, napakasaya rin ni Huang Feng ngayon. Kahit na siya ay napaka-optimistiko tungkol sa record ni Li Bingyuan noon, pagkatapos ng lahat, ito ay isang kanta na na-verify ng merkado ng ibang oras at espasyo. Ito ay napatunayang isang klasikong kanta. Inilabas sa oras at espasyong ito, hindi magiging masama ang mga resulta. Gayunpaman, hanggang saan ang magiging resulta nito, hindi alam mismo ni Huang Feng. Ngayong nakuha na niya ang ulat mula kay Zheng Shuai, natural na tuwang-tuwa si Huang Feng. Parang kulang talaga yung 500,000 records natin. Matapos ibaba ni Huang Feng ang telepono, nakangiti niyang sinabi kay Li Bingyuan. Ayos din ang resulta ng physical records. Tanong ni Li Bingyuan na may pagtataka. Wala siyang masyadong pag-asa para sa pisikal na mga talaan noon. Siya ay nasa industriyang ito mismo. Mas alam pa niya ang kasalukuyang cut-amaran ng mga pisikal na record kaysa kina Huang Feng at Zheng Shuai. Gayunpaman, kung titingnan ang kahulugan ni Huang Feng ngayon, tila hindi rin masama ang mga nagawa ng kanyang mga pisikal na record. It's more than okay. It's simply too good. Ngayon, kulang na ang mga records mo sa music store. Humihingi pa ang mga may-ari ng mga music store na iyon. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Mabuti naman. Nang marinig ni Li Bingyuan ang mga salita ni Huang Feng, masaya siya at gamaan ang loob. Sa ganitong paraan, hindi mabibigo si Huang Feng, at hindi mawawala ng pera ang kumpanya dahil sa hindi nito maibenta ang mga record na iyon. Dahil dito, mas gamaan ang pakiramdam ni Li Bingyuan. Nang mapadaan silang tatlo sa isang music store, nakita nilang maraming tao doon. Ibang-iba ito sa desyerto na eksenang nakita nila sa tindahan noon. Bukod dito, sa tindahang ito, tumutugtog na ang kantang Heartbeat ni Li Bingyuan. Sister Bingyuan, you are really amazing. Matagal nang hindi nangyayari ang ganitong sitwasyon. Tumingin si Zhu Zaiyo kay Li Bingyuan na may mukha ng paghanga at sinabi. Hindi totoo yan.
Maganda kasi ang kanta ni Huang Feng. Kung hindi, imposibleng magkaroon ng ganoong sitwasyon. Medyo nahihiya na sabi ni Li Bingyan. Kabanata 1300. I don't dare to take this credit. Alam mo naman ang tungkol sa storage box. Nakangiting sabi ni Huang Feng, bukod dito, Bingyan, ang iyong kontribusyon ay napakalaki din. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Ang iyong lakas ay talagang malakas. Tama, Sister Bingyan. Kapag na-release ang bago mong album, magiging A-list singer ka na. Sinabi ni Zhu Zaiyo, nako, A-list singer ka na ngayon. Sapat na ang single mo para maging A-list singer ka. Hindi mo kailangang mainggit. Kapag inayos mo ang estado mo sa 2 araw na ito, magre-record din ako ng kanta para sa iyo. Maaari kang pumili ng alinman sa mga kantang iyon. Nakita ni Huang Feng ang naiinggit na tingin ni Zhu Zaiyo, kaya't sinabi niya sa kanya nang nakangiti. Magpe-perform talaga ako. Saad ni Zhu Zaiyo. Siya mismo ay hindi inaasahan na makakapaglabas talaga siya ng album balang araw. Bukod dito, ito ay napakabilis. Hindi pa nga siya nakakagraduate. Habang naglalaro silang tatlo sa labas, lalong sumikat ang bagong single ni Li Bingyan. Parami ng parami ang nakakaalam nito. Ang bilang ng mga bayad na pag-download sa internet ay tumaas ng isang spurt sa gabi. Kasabay nito, ang mga benta ng mga pisikal na talaan ay tumataas din. Pagbalik nila sa villa sa gabi, narinig na ito ni Suyamo at ng iba pang mga babae. Ngayon, maraming ulat tungkol sa bagong single ni Li Bingyan sa internet. Nagkaroon ng lahat ng uri ng balita. Sa makatuwid, hanggat ang isa ay online, mas marami o mas kaunti ang malalaman nila tungkol dito. Hindi inaasahan ni Suyamo at ng iba pang mga babae na magiging napakaganda ng mga resulta ni Li Bingyan sa pagkakataong ito. Sa gabi, natural na kailangang magdiwang ang lahat sa villa. Sa huli, ilang tao ang lasing. Muli nitong pinasaya si Huang Feng. Muli, naging maganda ang gabi niya sa lahat. Hindi tulad ni Huang Feng, na nagsimula ng magdiwang ng maaga, si Bao Yu at ang kanyang koponan ay nasa malungkot na kalagayan. Sa orihinal, ang kanilang mga resulta ay katanggap-tanggap pa rin at maaaring ituring na karaniwan. Kung mayroon silang mas maraming oras, naabot nila ang kanilang layunin. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na magiging napakaganda ng mga resulta ni Li Bingyan. Matapos ikumpara ng mga taong iyon ang single ni Li Bingyan sa Bao Yu, lalo pa nilang minamaliit ang bagong album ni Bao Yu. Ang bilis ng paglaki ay pabagal at pabagal. Sa orihinal, dapat silang makalusot sa 20,000 sa kalahating araw. Gayunpaman, halos hindi nila nalampasan ang numerong ito sa gabi. Ito ay talagang mas masahol kaysa sa inaasahan nila. Siyempre, hindi dahil walang ginawa ang team ni Bao Yu. Gayunpaman, nandoon pa rin ang kalidad ng bagong album. Kung walang paghahambing sa single ni Li Bingyan, ayos lang. Sa sandaling ikumpara, kahit na dinagdagan nila ang promosyon, wala pa rin itong epekto. Ngayon, ang pinakatinalakay na kanta sa internet ay ang single ni Li Bingyan. Ang album ni Bao Yu ay ganap na canon fodder. Paminsan-minsan, may mga review ng kanyang album, ngunit lahat sila ay negatibo. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng pangkat ni Bao Yu. Ano ang dapat nating gawin? Walang siglang sabi ng assistant ni Bao Yu. Sa oras na ito, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit walang epekto. Maaari lamang nilang tingnan ang agwat sa pagitan nila ni Li Bingyan sa mga tuntunin ng mga benta. Ano pa bang magagawa natin? Aminin lang natin ang pagkatalo, malamig na sabi ng manager ni Bao Yu. Malamig na sabi ng manager ni Bao Yu. Bad mood din siya. Sa pagkakataong ito, ang kumpanya ay naglagay ng maraming pagsisikap para sa bagong album ni Bao Yu. Maging ito ay ang packaging at promosyon sa simula o ang pag-record sa dulo, sila ay gumastos ng maraming pera. Noong una, gusto nilang kumita ng maraming pera. Sa huli, hindi banggitin ang paggawa ng pera. Ito ay sapat na mabuti na maaari silang masira. Ito ay tila isang labis na pag-asa. Aaminin na lang ba natin ang pagkatalo? Sabi ni Bao Yu na hindi sinasadya. Ano pa bang magagawa natin? Sabi ng manager ni Bao Yu. Sa hapon, nagayos din ako ng ilang reporter at music critics na magsulat ng mga artikulo na sadyang pamuna sa bagong kanta ni Li Bingyan. Pero, hindi naman kalakihan ng epekto.
Maraming fans at ordinaryong tao ang nagkusa na i-promote ang bagong kanta ni Lee Binghyan. Ang bago niyang kanta ay sikat na at hindi na mapipigilan. Sa ngayon, lahat ng music websites niya ay hindi namin pinopromote, magiging malaki ang epekto. Malungkot na umiling si Bao Yu. Siyempre, alam niya na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi favorable para sa kanya. Noong una, dapat ay may ilang benta ang kanyang album, ngunit ngayon, dahil kay Lee Binghyan, walang interesado rito. Ngayon, pinag-uusapan ng lahat ang bagong single ni Lee Binghyan. Sino ang mag-aalaga sa kanyang album? Actually, hindi lang naman tayo ang malas, hindi mo ba nakita ang balita? Sa hapon, inanunsyo ng manager ni Kang Bin sa publiko na dahil sa ilang kadahilanan, maaantala ng isang buwan ang bagong album ni Kang Bin. Ano ang dahilan? Hindi ba dahil takot silang makipag-compete sa bagong single ni Lee Binghyan? Masyadong sikat ang bagong single ni Lee Binghyan. Natatakot din sila, kaya gusto nilang umiwas. Gayunpaman, mayroon pa rin silang pagkakataon na maiwasan ito, ngunit hindi namin magagawa, sabi ng manager ni Bao Yu. Medyo nag-alala ang manager ni Bao Yu. Kung hindi maganda ang performance ng kanyang artista, bilang manager niya, mapapahiya rin siya. Bukod dito, makakaapekto ito sa kanyang bonus, kaya natural na masama ang kanyang kalooban. Gayunpaman, gaano man ito kalala, wala siyang magagawa. Sinubukan na niyang punahin si Lee Binghyan, ngunit hindi ito masyadong epektibo. Halos lahat ng taong nakinig sa bagong single ni Lee Binghyan ay nag-download nito, na sapat na para patunayan ang problema. Kapag nakita ng mga ordinaryong tao ang sitwasyong ito, hindi sila maniniwala sa ilang artikulo ng walang ebidensya. Ngayon, talagang may lugar si Lee Binghyan sa bilog ng mga mang-aawit, sabi ni Bao Yu. Sinabi ni Bao Yu, kailangan mong malaman na ang mga benta ng mga pisikal na record ay hindi bumuti. Gayunpaman, pagdating sa kanya, nagkaroon ng napakagandang okasyon. Ito lamang ay sapat na upang ipagmalaki siya. At saka, may bago siyang album na ilalabas. Ano sa tingin mo ang magiging mga kanta sa bago niyang album? Tanong ng assistant ni Bao Yu. I don't know about other things, but I think the title song of her new album won't be too bad. Kahit hindi kasing ganda ng single na ito, it won't be too bad, sabi ng manager ni Bao Yu. Mukhang pagkatapos ng insidenteng ito, tataas ng husto ang kasikatan ni Lee Binghyan. Nakakamangha talaga ang Spacetime Entertainment. Talagang nakahanap sila ng napakagandang kanta para sa kanya. Parang hindi ordinaryo ang kumpanyang ito. Lee Binghyan made the right move this time, Bao Yu said. Hindi mahirap marinig ang inggit niya. Kung tutuusin, hanggat ang isa ay isang mang-aawit, nais nilang makakuha ng isang magandang kanta.